Juan Claudio Movie Recap. Anong gagawin mo kung buong buhay mo, sinabihan ka ng nanay mo na wala ng ibang tao sa mundo at puno ng halimaw ang gubat? Maniniwala ka ba? O susubukan mong bitawan ang tali para malaman ang katotohanan? Ito ang psychological horror movie na Never Let Go. Sa gitna ng kagubatan, nakatira ang magkambal na sina Samuel at Nolan kasama ang mama nila, pati na ang aso nilang si Koda. Lumaki ang mga bata sa paniniwalang sinakop na ng kasamaan ang buong mundo at wala ng ibang tao, kaya doon sila nagtatago sa lumang bahay na yon. May mga nakaukit na simbolo sa kahoy para protektahan sila at araw-araw silang nagdadasal para hindi sila lapitan ng masamang espiritu. Kapag nahawakan kasi sila nito, pwede silang mapasunod na gumawa ng masasamang bagay. Si mama lang ang nakakakita sa masamang espiritu at hindi ang mga bata, pero naniniwala sila sa lahat ng sinasabi ng mama nila. Magsisimula ang ating kwento kay mama. Bigla siyang nagising mula sa isang bangungot, kaya pagkatapos magdasal ng mabilis, lumabas muna siya ng bahay. Nang hawakan niya ang damo, may narinig siyang umuungol sa malapit. Bigla ring nagpakita ang tatay niyang patay na sa tabi ng hagdan at tinangkang hawakan siya. Pero pilit niya lang ito dinededma at bumalik sa loob. Kinaumagahan, ginising na ni mama ang mga bata. Nagpo-push up si Samuel para maghanda, habang si Nolan naman may nakataling bell sa paa niya. Nang nag-aalmusal sila, binigyan ni Nolan ng pagkain si Koda kahit naiinis ang kapatid niya. Pagkatapos kumain, naghanda na silang pumasok sa gubat para mag-ipon ng pagkain. Nagtali si mama ng mahabang lubid sa kanila at nagdasal muna sila para maging ligtas. May dala ring whistles ang bawat isa para kung sakaling mangailangan ng tulong. Ipinaalala rin ni mama ang pinakaimportanteng utos. Ang lubid ang nagpapanatili sa kanilang buhay at hinding-hindi nila ito dapat bitawan. Nakatali ang lubid na ito sa mismong pundasyon ng bahay na ginawa pa ng lolo ng mga bata noon para protektahan ang lola nila. Naunang umalis ang aso nilang si Koda para maghanap ng mga kuneho. Naghiwa-hiwalay ang pamilya para mas malawak ang mahanapan nila ng pagkain. Patuloy na nakikita ni mama ang masamang espiritu na nagpapanggap bilang ang namayapan niyang tatay na paulit-ulit na bumubulong ng "let them go", pero hindi niya ito pinapansin. Nang makakita siya ng larawan ng kanyang mga magulang sa lupa, pinulot niya ito at isinabit sa puno. Nakakita naman si Samuel ng isang squirrel at pinabagsak ito gamit ang kanyang tirador. Kumain din siya ng mga insekto at kinain ng buhay ang isang buong palaka. Umakyat naman si Nolan sa puno para tingnan ang pugad ng ibon, pero napisa na ang lahat ng itlog. Nang bumaba siya, nakakita siya ng isang itlog sa lupa at patakbong kinuha ito, pero huminto siya nang maubos na ang haba ng kanyang lubid. Dahil gustong-gusto na niyang makakain ng mas maayos na pagkain, sinimulan ni Nolan na kalagin ang buhol ng lubid, pero pinigilan siya ni Samuel at sinabing baka trap o bitag ito ng masamang espiritu. Nagsimula nang bumalik sa bahay ang magkapatid habang nag-aaway. Narinig ni Nolan na sinabi daw ni Samuel na mas mahal siya ni mama, pero sinabi ni Samuel na wala siyang sinabing ganon. Sa galit ni Nolan, tinapakan niya ang lubid ng kapatid niya kaya nabukas ang buhol nito. Natapilok si Samuel, nahulog sa burol at nabali ang paa niya. Hinihipan ni Nolan ang whistle niya habang may narinig si Samuel na gumagalaw sa mga halaman na kinatatakutan niya ng husto. Nang makitang hindi makalakad si Samuel, nagdesisyon si Nolan na tanggalin ang lubid niya para tulungan ang kapatid niya. Sa parehong oras, narinig ni mama ang whistle at tumakbo para hanapin ang mga anak niya. Hindi rin siya makalayo dahil sa lubid, kaya tinanggal din niya ito. Dito na niya nakita ang masamang espiritu na sumusunod sa kanya gamit ang mukha ng nanay niyang patay na. Bago pa makalapit ang nilalang sa mga bata, nauna na si mama sa kanila. Tinulungan niya ang mga bata na makalapit sa lubid ni Nolan at itinali ito sa kanilang tatlo. Lumabas ang mga nilalang sa likod nila pero hindi sila magawang hawakan dahil sa proteksyon ng lubid. Natatakot ng husto si mama pero nakatitig lang ang mga bata sa kanya dahil hindi nila nakikita ang masamang espiritu. Nang umalis ang mga nilalang, bumalik na sila sa bahay kung saan naghihintay si Koda. Sa sobrang takot ni mama at may hawak na kutsilyo, pinahawak niya ang dalawang bata sa kahoy at pinagdasal sila. Ginawa ito ng mga bata at walang nangyaring masama. Ibig sabihin hindi sila nahawakan ng masamang espiritu. Pagkatapos noon, pinagalitan sila ni mama sa ginawa nila sa mga lubid at kinamot ang paa ni Samuel. Pagkatapos, habang nakaupo sa labas si mama, nakita ulit niya ang nanay niya. Sa hapunan, nagdesisyon si mama na magkwento sa kanila.
Isang beses, lumapit ang masamang espiritu kay Mama na nagpapanggap na isang maliit na batang babae na kailangan ng tulong dahil naipit ang paa nito sa isang lubak. Maraming araw na sumisigaw ang bata at ginawa ni Mama ang lahat para hindi ito pansinin. Nang huminto ang sigaw, tiningnan ni Mama ang bata at isang bangkay ang nahanap niya. Sigurado si Mama na isa ring trick o laro ito para mapaniwala siyang totoo ito, pero hindi siya nahulog sa bitag. Ikinuwento ito ni Mama sa mga bata para matandaan nila na huwag bibitawan ang lubid kahit mukha pang may emergency. Kalaunan ng gabing iyon, inilagay ni Mama ang mga bata sa bodega sa ilalim ng bahay. Ginagawa nila ito palagi para linisin ang kanilang kaluluwa at matutong humarap sa dilim. Isang oras ang ginugugol ng bawat bata doon at kailangan nilang sabihin sa pamilya kung anong mga bangungot ang nakita nila. Pagkatapos noon, naghanda na ang mga bata para matulog at gumawa si Nolan ng isa pang nakakatakot na drawing. Tinanong niya si Samuel kung may nakita ito ng matanggalang lubid, pero pareho silang walang nakita, na itinuturing ni Nolan na kahina-hinala. Nag-iisip din siya kung papatayin ba sila ng nanay nila kapag nahawakan sila ng masamang espiritu tulad ng ginawa nito sa tatay nila at sa mga magulang nito. Hindi gusto ni Samuel ang iniisip ni Nolan at sinabing hindi kailanman magsisinungaling sa kanila ang nanay nila. Habang nasa labas si Mama, bigla siyang nakarinig ng boses. Ang tatay ng mga bata na patay na. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ng masamang espiritu ang anyo na ito at nagsimula itong magmakaawa na makita ulit ang mga bata. Nagawa siyang baliwalain ni Mama kahit naging mas nakakatakot ang boses nito, pero napatigil siya nang sabihin nito na magugutom sila. Nang kasunod na araw, tiningnan ni Mama at Nolan ang mga halaman sa kanilang greenhouse, pero karamihan sa mga ito ay patay na o may sakit. Nagkaroon sila kamakailan ng napakatinding taglamig na pumatay sa mga halaman at nagtaboy sa mga hayop, kaya kulang na kulang ang pagkain nila. Nagsimulang magtanong si Nolan kay Mama tungkol sa lumang mundo, kung paano siya nakakasiguro na wala ng ibang tao na buhay. Mabilis at hindi malinaw ang mga sagot ni Mama at sinabing ang bahay na ito na ang tanging mundo nila ngayon. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy na kinakain ng pamilya ang natitirang pagkain at mabilis itong naubos. Dumating sa punto na kailangan nilang maghati sa isang pirasong kamatis. Tuwing gabi na bagong buwan, pinapayagan ni Mama ang mga bata na magpatugtog ng lumang plaka at sama-sama silang nagsasayaw. Isang gabi, habang naliligo si Mama, napansin niya si Nolan na nakatayo sa malapit. Hindi ito sumasagot ng kausapin niya. Ibig sabihin ay naglalakad ito habang natutulog. Binalik siya ni Mama sa kama at itinali ulit ang kampana sa paa nito habang nag-iisip kung paano ito natanggal. Nang kasunod na araw, pumunta si Mama sa gubat ng nag-iisa at dala ang kanyang crossbow sa pag-asang makakita ng hayop na mahuhuli. Nakarinig siya ng ibon sa malapit, pero nang lumapit siya, nakita niya ito na kinakain ang nabubulok na katawan ni Nolan. Humarap sa kanya ang bata at nagtago si Mama habang pinapaalala sa sarili na hindi ito totoo. Nang tumingin siya ulit, ang ibon na lang ang naroon. Naghanda siya para patamaan ito gamit ang crossbow, pero nagpakita ulit ang maling anyo ni Nolan at nagulat si Mama, kaya nagkamali siya ng tira at natakot ang ibon. Sumigaw si Mama sa inis at wala siyang nagawa kundi kumuha na lang ng balat ng puno para sa kasunod nilang pagkain. Habang naghapunan sila, patuloy na nakikita ni Mama ang kanyang asawa sa labas ng bintana na nagpapaalala sa kanya na wala siyang plano sa buhay. Nang sumunod na araw, sama-samang nagtrabaho ang pamilya para mag-ipon ng balat ng puno at sa pag-asang makahanap ng dagta. Nakaramdam si Nolan ng gumagalaw sa likod niya, pero wala siyang nakita nang lumingon siya. Biglang may humila sa kanyang lubid at nahulog si Nolan habang kinaladkad siya sa buong gubat. Nakita niya na nakatali ang lubid sa isang poso kung saan may parang ahas na nilalang na humihila rito. Sa sandaling iyon, nagising siya at nalaman na nanaginip lang pala siya habang naglalakad sa tulog. Nahanap siya ni Mama. Nagalit na dinala siya sa loob at pinahawak sa binasbasang kahoy habang nagdadasal. Nang makabalik si Nolan sa kwarto nila, sinabi niya kay Samuel na dapat na silang umalis sa bahay. Iniisip niya na kaya nilang takasan ang masamang espiritu kung magtutulungan sila at nangakong babalikan si Mama kapag nakahanap na sila ng pagkain. Iniisip ni Nolan na hindi na alam ng nanay nila ang makakabuti sa kanila, pero tumanggi si Samuel. Sa kwarto niya, narinig ni Mama ang ilang bahagi ng usapan at nagkaroon siya ng pangitain na nagwawala siya. Nang sumunod na araw, inilabas ni Mama ang isang lumang kahon. Ipinakita niya sa mga bata ang kanyang Polaroid camera at ipinaliliwanag kung paano ito gumagana
habang ipinapakita ang mga larawan ng pamilya. Isang kuha na lang ang natitira sa kamera at itinabi niya ito para sa isang espesyal na sandali. Pagkatapos, nagkaroon siya ng malaking anunsyo. Kung gusto nilang mabuhay, wala silang choice kundi kainin si Koda. Matanda na rin naman ang aso at hindi nila kayang pakainin ang aso kung hindi nila kayang pakainin ang sarili nila. Agad na umangal at umiyak si Nolan habang nakikipag-away sa kanyang nanay at sinabing ang pagpatay sa pamilya ang totoong masama. Ang nasaktang si Nolan ay tumakbo sa labas at niyakap si Koda para protektahan ito. Gayunpaman, kinuha ni Mama ang aso sa mga kamay niya at kinaladkad ito papunta sa greenhouse kung saan umiyak siya habang nagpapasalamat sa aso sa lahat ng bagay. Inihanda ni Mama ang kanyang crossbow para patamaan ang aso pero nagdalawang isip siya. Sa sandaling iyon, nagpakita si Nolan sa likod niya na sinasabing hindi ito totoo at pinutol ang lubid ng nanay niya. Pagkatapos, inilock niya ang pinto ng greenhouse para makita ng nanay niya ang katotohanan. Agad na nagwala si Mama at sinimulang basagin ang mga bintana. Kasabay nito, lumabas si Samuel at sinugod ang kapatid niya kaya nag-away silang dalawa. Habang nagbubuno sa damuhan ang dalawang bata, nagpakita ang masamang espiritu kay Mama gamit ang mukha ng nanay nito. Pinagalitan ng nilalang si Mama sa lahat ng ginawa niya noong bata pa siya at nangakong papakainin sa kanya ang mga anak niya. Dahil hindi na niya matiis ang lahat ng ito, kumuha si Mama ng isang basag na salamin at kinitil ang sariling buhay sa harap ng kanyang mga anak. Tinulak ng malakas ni Samuel si Nolan para matapos ang away, saka siya mabilis na tumakbo sa greenhouse para itali ang lubid sa kanyang nanay. Nagsimula siyang magdasal para tulungan ito pero walang nangyari. Dahil sa konsensya, itinali ni Nolan ang lubid ng kanyang nanay sa sarili niyang katawan at bumalik sa bahay. Pinatugtog niya ang lumang plaka para ilabas ang kanyang lungkot habang si Samuel naman ay buong gabi na yumakap sa kanyang namayapang nanay. Pagkalipas ng ilang oras, hinanap ni Nolan si Koda pero natatakot na ang aso sa pamilya at nagtago na lang sa gubat. May sakit at nanginginig na si Samuel dahil sa sobrang gutom kaya ipinagtimpla siya ni Nolan ng tsaa. Sinabi niya kay Nolan na nakita niya raw ito sa gubat na pinagtatawanan siya dahil hindi niya nailigtas ang nanay nila. Sinabi ni Nolan na baka panaginip lang iyon pero pumayag pa rin siyang humawak sa kahoy at magdasal para kumalma ang kapatid niya. Dahil gustong-gusto niyang iligtas ang kapatid niya, kinuha ni Nolan ang buong lubid at nagsimulang maghanap ng tulong sa gubat. Dahil sa kanya na ang lahat ng lubid, sapat na ang haba nito para makalabas siya sa gubat at makakita ng sementadong kalsada. Namangha siya nang makakita ng sementadong kalsada at nagsimulang sumigaw para humingi ng tulong pero walang sumasagot. Nang bumalik si Nolan sa bahay, nagulat siya nang may lumapit sa kanyang lalaki na nagngangalang Cole. Ipinaliwanag ni Cole na naglalakad-lakad siya sa lugar nang marinig ang sigaw ni Nolan at sinabing may pagkain siya sa kanyang bag. Aalukin pa lang niya na isakay si Nolan sa kanyang truck nang biglang lumabas si Samuel. Akala ni Samuel si Cole ang masamang espiritu kaya tinutukan niya ito ng crossbow. Nakiusap si Cole na wala siyang masamang intensyon at nagsimulang lumayo. Pero pinana pa rin siya ni Samuel. Duguan na tumakbo si Cole pabalik sa gubat at sinundan siya ni Nolan habang binabaliwala ang sigaw ni Samuel na bitag lang daw ito. Sinundan ni Nolan ang mga patak ng dugo at nahanap si Cole habang ginagamit ang cellphone nito para tumawag sa 911. Tinangka ni Nolan na kunin ang bag at pinigilan siya ni Cole pero sa sandaling iyon ay tuluyan nang namatay ang lalaki. Dinala ni Nolan ang bag sa bahay at kumain ng mga delata hanggang sa mabusog. Tumanggi noong una si Samuel dahil naniniwala siyang laro lang ito ng masamang espiritu. Pero noong hating gabi ay hindi na rin niya natiis ang gutom at kumain na rin. Nang tingnan ni Samuel ang bag ni Cole, nakakita siya ng larawan ng anak nitong babae at isang flashlight. Lumabas siya para paglaruan ang ilaw at pumunta sa greenhouse nang makarinig ng ingay. Nagulat siya nang makitang nakatayo roon ang nanay nila. Pero nang buksan niya ang pinto ay nawala ito at amoy ng nabubulok na bangkay na lang ang naiwan. Biglang nagpakita sa likod niya ang batang babae mula sa larawan at nagtanong tungkol sa tatay nito. Nagpanggap si Samuel na walang alam pero nakilala ng bata ang flashlight ng tatay niya. Nagsimulang humingi ng tawad si Samuel kaya sa takot ng bata ay tumakbo ito pabalik sa gubat. Hinarang at sinundan ito ni Samuel pero sa paikot-ikot na takbo ng bata, mabilis na napulupot ang kanyang lubid sa mga puno at hindi na siya makagalaw. Dahil akala ni Samuel ay tama ang kapatid niya, tinanggal niya ang kanyang lubid. Pero sa paghahanap niya, natigilan siya nang makitang umaakyat ang bata sa puno gamit ang napakaraming kamay.
Ang masamang espiritu pala ito. Biglang lumitaw ang nilalang sa likod ni Samuel at ibinaon ang mahabang dila nito sa kanyang bibig para pasukin ang kanyang katawan. Nang magising si Nolan sa bahay, napansin niyang nawawala ang kapatid niya. Hinila niya ang lubid ni Samuel pero naputol na ito. Biglang lumitaw si Samuel sa likod niya at pinutol din ang lubid ni Nolan. Nang magbukas ang ilaw ng truck, nakita ni Nolan ang demonyo sa mukha ni Samuel kaya mabilis siyang tumakbo pabalik sa bahay. Nahanap ni Nolan si Samuel sa kwarto ng nanay nila habang may itim na likido sa kisame. Nang hawakan ni Nolan ang kamay nito para magdasal, nagwala si Samuel at inatake siya gamit ang kutsilyo. Nakailag si Nolan at nakalabas ng kwarto. Hinarangan ni Samuel ang pinto, nagpatugtog ng plaka at sinunog ang kwarto gamit ang apoy mula sa pugon bago lumabas para panoorin ang pagkasunog ng bahay. Habang napupuno ng usok ang bahay, nagtakip si Nolan ng basang-basahan sa mukha at tumakas sa bintana. Nakapasok siya ulit sa kabilang bintana at nagulat nang makita ang nanay nila sa likod ng kurtina. Pero hindi siya naniwala na totoo ito. Sa labas naman, kinuhaan ni Samuel ng larawan ang sarili gamit ang kamera habang nasusunog ang bahay. Pinalapit ni Nolan ang peking nanay sa bodega at itinulak ito pabaon sa loob. Niyakap niya ito ng mahigpit habang inaalala ang pagmamahal ng kanilang nanay. Nagsimulang mawasak ang katawan ng nilalang at lumabas ang tunay nitong anyo na parang ahas. Dahil sa pagmamahal ni Nolan, tuluyang sumabog ang demonyo. Pagkalipas ng ilang oras, dumating ang mga rescuer sakay ng helicopter para iligtas ang magkapatid. Habang lumilipad sila palayo at nakatingin si Koda mula sa ibaba, nakita ni Nolan ang mga kabahayan mula sa itaas at sinabing malaya na sila. Pero malamig lang na sumagot si Samuel. Mas mahal niya ako. Sa pagtatapos ng pelikula, ipinapakita ang lumabas na Polaroid photo ni Samuel. Sa likod niya, malinaw na makikita ang kamay ng isang misteryosong nilalang na nakahawak sa kanyang balikat. Isang pahiwatig na hindi pa rin pala sila ligtas at totoong sinakop na siya ng masamang espiritu.